Bakit hindi galing sa France ang French fries? Gusto mo ba ng fries pero ayaw mo sa taong mahilig mag-assume? Ha? Kung mahilig ka mag-order ng French fries, tuwing nag-crave ka, naging biktima ka rin ng pinakamalaking geographical identity crisis sa kasaysayan ng pagkain. Bago tuluyang ma-scam ang panlasa mo, i-click mo muna ang subscribe at i-hit ang like button para hindi ka maging ignorante sa susunod mong paglalafang. Tandaan, hindi lahat ng may French sa pangalan ay galing sa Paris. Parang ex mo lang na mukhang foreigner pero taga-kanto lang pala. Dito tayo sa bansang Belgium maglalakbay, partikular noong panahon ng World War I. Dito nagkampo ang mga sundalong Amerikano. Noong panahong iyon, inihain sa kanila ng mga lokal na sundalong Belgian ang mga maninipis at piniritong patatas na sobrang sasarap. Pero dahil ang opisyal na wika ng hukbong sandatahan ng Belgium noon ay French, inakala ng mga Amerikanong sundalo na nasa France sila. Dahil sa katangahang geographical na ito, tinawag nilang French fries ang pagkain. At ayun na nga, ninakawan ng credit ang mga tunay na nakaimbento ng mga Belgian. Ano nga ba ang layunin ng pagkakaimbento ng fries? Simple lang, ang magbigay ng mabilis, murang enerhiya at comfort food na madaling bitbitin kahit saan. Sa modernong panahon, napakalaki ng bentahe nito dahil ito ang literal na pambansang side dish ng fast food chains na nagpapakabusog sa mga nagmamadaling manggagawa. Pero kung dadalhin natin ito sa konteksto ng Pilipinas, may malaking problema ang mga Pinoy consumers ngayon. Dahil sa matinding inflation at krisis sa agrikultura, ang presyo ng patatas sa mga palengke ay madalas nagtataas baba. Ang mas matindi pa, karamihan ng fries sa bansa ay imported o galing sa ibang bansa. Kaya kapag may krisis sa global supply, nagkakayang fries shortage ang mga paborito nating fast food chains. Ang epekto, ang mga Pinoy napipilitang magtiis sa mas maliliit na servings o kaya naman ay lumilipat sa kamote fries na bagamat masustansya ay hindi pa rin ang hinahanap ng nagke-crave nating dila. Para sa modernong henerasyon ngayon, lalo na sa mga Gen Z at Millennials, ang fries ay hindi na lang basta merienda. Ito ay isa ng emotional support food. Stress sa breakup? Fries. Pagod sa school o trabaho? Fries. Kulang na lang ay gawin itong ulam kasosyo ng kanin. Ang nakakatawa, kahit alam na ng marami sa internet na galing ito sa Belgium, patuloy pa rin nating tinatawag itong French fries dahil tamad na tayong baguhin ang nakasanayan. Mas cool nga namang pakinggan ang French kaysa sa Belgian fries. Diba? Sadyang aesthetic-centered ang henerasyon ngayon. Nakatutuwang, interesting facts or myths. Myth. Ang terminong Frenching ay tumutukoy daw sa paghalik habang kumakain ng fries. Fake news. Ang Frenching sa kusina ay isang culinary term na ibig sabihin ay paghiwa ng gulay sa maninipis at pahabang piraso, julienne cut, kaya tinawag silang French potatoes bago naging French fries. Fact. Ang mga Belgian ay sineseryoso ang kanilang fries. Hindi nila ito kinakain kasama ng ketchup tulad natin. Tradisyonal nilang nilalagyan ito ng mayonesa. Bukod dito, 2 beses nilang piniprito ang patatas para makuha ang perpektong lutong sa labas at lambot sa loob. Kaya sa susunod na isasawsaw mo ang fries mo sa ketchup or sundae, magpasalamat ka sa mga sundalong nalito sa mapa noong World War I. Sa buhay, parang French fries lang yan. Pwedeng magkamali ang mundo sa pagkilala sa kung sino ka talaga at pwedeng iba ang makakuha ng credit sa mga pinaghirapan mo. Pero ang mahalaga, alam mo sa sarili mo ang tunay mong halaga at nananatili kang crispy at masarap sa kabila ng mga maling akala ng mga tao sa paligid mo. Kaya i-enjoy mo lang ang fries mo at huwag mo nang isipin ang ex mong feeling French pero mukhang fries.